FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin. Maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan. Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Yun, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. Siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating programa, pakilala po muna natin yung aking partner. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sumusubaybay sa Balita at Talakayan. Tom Lago po, makakasama nyo hanggang alauna ng hapon. Okay, medyo makulimlim ang ating panahon. Pero sabi yata ng Pag-asa, tinatapos na yata yung El Nino. Oo. At tag-ulan naman ang kasunod. Hindi natin alam kasi ang sabi La Nina yan. Ibig sabihin partner, pag La Nina yan, malalakas yung pag-ulan yan. At ang tanong, nakahanda na ba ang ating probinsya doon sa mga lagi nating nararanasang pagbaha? Oo. No? Alam mo yung ano natin ngayon, yung klima natin, pagpatak ng alas 2 ng hapon, ay medyo umuulan. At kahapon, alam mo, napakalakas ng mga mga kulog. At meron pa mga nabalita sa Bulacan, yung 3 magkakapatid na tinamaan ng kidlat. Yun. Kaya delikado partner pagka ganyang kumukulog at kidlat. Ingat po doon sa ating mga ang balita, mga bata yata itong tinamaan Oo, mga bata at magkakapatid. Kidlat, Oo. magkakapatid pa. Lalo medyo delikado doon sa ating mga kababayang mga nagbubungkal na lupa, yung mga nagsasaka, sapagkat alam mo pagka yung kasi ng kidlat diyan, pagka plain yung isang area at merong yung open, Yung open at merong isang sa may pinakamataas na pwedeng tamaan. Mostly yun ang nagiging target ng ng kidlat kaya ingat ho tayo pagka medyo kumukulog at kumikidlat, medyo kumubli ng konti. Mahirap na tamaan ng kidlat. Sabi nga nila, kidlat lang ang walang ganti. Lakas partner ng voltahe niyan, buti katulad ng Ormeco na pwedeng mag-brownout. Hindi, diretso yan pagka tumama sa tao. Pwedeng mag-shutdown, di ba? Pag may power, pagka kidlat to, walang ganti yan. Oy, partner, batiin muna natin yung may babatiin lang akong graduate ng kahapon. Babatiin ko yung anak ng kumpare ko, yung kababata ko at kaibigan ko. Isa ito sa matalik kong kaibigan. Kay parang Makatangay. Nakapagpag-graduate na naman ang isang anak. Ito yung si Dave Makatangay. Binabati natin ng isang magandang hapon. Oy, congratulations. Kahapon may invitation sa atin, kaya lang nasa Manila pa tayo kahapon. Alam mo yung pag-graduate ng isang anak ay isang isang malaking bagay partner isang malaking yan. bagay at parang trophy yan. Oo. Isang malaking karangalan sapagkat alam mo kung nakikita naman natin kung papaano ho ang paghihirap ng isang magulang para lang mapagtapos ang kanyang anak, di ba? Oo, kasi partner, yan lang talaga yung kumbaga yung pwedeng iwan mo na talagang mapapakinabangan ng iyong anak, yung magkaroon ng tamang edukasyon at magkaroon ng sariling trabaho pagka-graduate nila. At saka alam mo, hindi naman yan ine-expect ng magulang na balik yung bagay, yung tawag dito, yung suklian mo ng karangyaan ng paghihirap nila. Ang mahalaga ho doon ay nabigyan kayo ng tamang edukasyon ng inyong mga magulang at bahala na kayo kung papaano ninyo mapagaan at mapaganda ang inyong kinabukasan.
Ngayon medyo makulim din, sana wag umulan at panawagan natin do sa mga driver kaunting ingat po sa pagmamaneho at medyo madulas yung karsada. Ha? At alam niyo naman mahirap pagka na-aksidente o kaya Oo. maka-aksidente kayo, parehong abala yan. partner. Alam mo partner, yung yung kalsada natin talagang minsan pagka ganitong oras napaka-traffic. Oy, Ha? kanina partner talaga hanggang ngayon. Oo. Kaya medyo na-late tayo dito sa hindi naman tayo na-late kasi dito sa programa hangga't maaari gusto kong mga 30 minutes na andito na kaya 1 hour. Medyo late tayo ngayon do sa ganung schedule dahil nga do sa traffic na nararanasan natin. Oo, sabi ko nga nasa isip ko siguro merong traffic enforcer doon sa dulo. Oo. Ay pag kami nagta-traffic lalong bumibigat yung traffic. Kaya nga medyo kabaliktaran kasi pag merong traffic enforcer in fairness naman ho doon sa mga traffic enforcer natin, siguro talagang marami hong volume. Medyo nakasanayan na kasi ang sabi nila, ba't kaya ma-traffic? Kasi merong traffic enforcer doon ini-enforce yung traffic. Kaya medyo ma-traffic. Oy, partner, may balita diya sa sa ating bagong City Hall, At meron yatang nakita natin doon sa isang post na medyo merong isang proyekto yata ang kasalukuyang administrasyon. Dito yung building na gagawin doon sa City Hall. Kaya lang, siyempre, nakapag-post tayo dahil nakita natin ang post natin, bakit kailangang baguhin ang architectural design ng City Hall, ayos naman. Yung pagkakagawa. Yung bagay yung pananaw natin, at may mga sumagot na mayroong balagbag, mayroong pinepersonal. Yan sinasabi, saan daw nakuha yung balitang yun. Sabi ko, hindi nito Martes. Akala niya Martes at sino daw talipandas galing yung balita na yun. Di ba? Doon pa lang sala na yung mga berada, hindi mo malaman kung baga ito yung spokesman nung City Hall o siya ba talaga yung lehitimong tagapagsalita. Kanino daw? Hindi ba niya nakita doon sa mga post na mayroon na talagang ginagawa? At pagkatapos partner, sinabi ko sa kanya, hindi na Martes to. Siya rin naman nagsabi, meron niyang ginagawa na 2-story building. Pwede ba kayong sasabihin mo Martes tapos aaminin mo may ginagawa nga? Di ba? Ang atin lang naman dito partner, yun doon sa kaya naman natin nasabi yun. Ang tanong natin doon, kasi yun din naman ang katanungan ng mga simpleng mamamayan natin. At tayo may karapatan naman tayo magtanong dahil nagbabayad din naman tayo ng buwis, taxpayer tayo kumbaga nakita naman natin nung ginawa yung bagong City Hall ay napakaganda niyan at isa yan sa talagang makikita mo sa buong Mimaropa na isa sa pinakamagandang City Hall na ginawa nung panahon ni Mayor ngay Congressman Arnan Panaligan. Ang design kasi niyang kasamang Sandy parang style ng style ng Malacanang Palace. Kung makikita mo yung design niya at saka kita nyo ay yung kulay niya kulay puti. Na napakalinis kung tingnan sapagkat yung disenyong yan ay kung mapapansin ho ninyo ay medyo kakaiba yung architectural design niya. So kung meron ho kayong babaguhin sa disenyo niyan, ibig sabihin binago ninyo yung pinaka-architectural design nung naturang gusali. Kasi kaya nga yung architect na gumawa niyan, yun ang pagkakagawa niyan. Kasi gawa nga ng ventilation yan yung ventilation tsaka para maging maliwanag. Yun sa pagkakaalam natin. Kaya medyo maaliwalas. Kaya open air yan di ba? Kaya open area para pasok at labas yung hangin. Tama rin naman ang paliwanag nung isa kaya doon gagawin daw ay unang-una yun daw ng mga opisina ngayon aircon na. At lagi naman daw nakabukas yung ilaw. May problema tayo sa power ngayon. Hindi naman pwedeng laging mong ibubukas yung aircon, malimit nga yung brand out natin. Siyempre pagka brand out, pag gano'n na yung design nun, paano ka pa makakapagbukas nung mga bintana, mga pinto para pumasok yung hangin. Saka yun talaga yung design nun Yun talaga yung pagkaka-design niya. Kaya nga may open air siya para yung mga taong pupunta doon ay kahit papaano hindi sila naiinitan. Alam mo kasama sa walang pinagkaiba yan Halimbawa, yung gusali na pinagawa ng dating administrasyon or ano man o sino man, katulad ng halimbawa ng bahay mo,
Di ba, meron kang sariling structural design, meron na arkitekto na gumawa niyan, may nagplano. So pag meron kang ipapagalaw, automatic, alin bang pagbabasihan ng bagong gagawa? Di ba yung dating disenyo, yung design niya? Oo. Kung ito ba ay capable dun sa gagawing panibagong dagdag na infrastructure doon sa loob, kung kakayanin ba Yung bigat, di ba? yung bigat o ano ba ang design niyan, di ba? Ang unang titingnan mismo nung engineer ay yung disenyo. Ito ba'y akma pa ba dito? Pwede pa ba ito? Paano ba ang disenyo nito? At kung sino ba ang nag-architect nito, pwede bang konsultahin natin? Hindi na ho kailangan yung pages niyan. O saan man nakasulat na pahina. Ang kailangan ho diyan, respeto. Respeto kasi ano yan icon na yan kumbaga partner yan isang legacy ng isang nanungkulan din naman. Ano bang masama doon na konsultahin mo yung dating gumawa niyan? May masama ba doon? Nakaka pagbababa ba ng ego ng isang tao yun, di ba? Ibig sabihin, meron ho kasing ano yan merong, kung halimbawa, kapwa mo inhenyero, kapwa mo arkitekto, masama bang konsultahin mo, boss, ano bang disenyo nito dati? Si Architect Villas, di ba? Siyempre, pwedeng architect, ano ba ito? Masisira yung, ito'y original design mo. Pero lalagyan natin ng ganito, anong impact nito ngayon? Walang pinagkaiba yung kasamang Sandy doon sa mga design ng mga plaza. Yung mga plaza na nakadesenyo kung saan nakatayo si Rizal, o saan nakatayo yung mga Ribulto, pag binago mo kasi diyan, nababago yung disenyo niya. So kung meron mang idadagdag, merong merong mga consultation na ginagawa diyan. So walang masama doon kasamang Sandy na meron kayong coordination doon sa mga nagdisenyo, sa mga gumawa ng dating building na yan para maging maayos. Kung meron na kayong baguhin, gawin nyo. Yun nga ang wala naman nagbabawal eh. Wala naman. Kasi sila naman na nakaupo ngayon, di ba? Ang sinasabi lang natin dito, yan talaga ay nakadesign. Kaya nga may open area gawa nga doon sa ventilation. At mali din naman siguro yung sinasabi nila. Nagpapalusot din naman yung iba. Nasasabihin, wala na daw space. At ipinamigay na daw yung mga lote doon sa iba-ibang ahensya. Abay, tingin ko naman walang katotohanan yun. Dahil kung tutusin, ay 5 hektarya yan ay dinonate no kapanahonan ni Mayor Arnan Panaligan. 5 hektarya yan ang nagagamit yata, wala pa namang 1 hektarya. Tsaka merong doon, merong isang place doon na pwede mong pagtayuan. Kung yung content pwede mong ilipat. At maganda siguro kung ang gagawin nila yung panibagong building, may i-design nila ng maayos, maganda. At syempre, ay ito'y magiging legacy na rin nung kasalukuyang nakupo ngayon. Kung sakasakaling wala na sila sa position, masasabing meron silang alaalang ginawa diyan sa City Hall. At saka okay lang naman ho yun kung anong infra ang inyong ipapatayo dyan ang mahalaga ho doon, meron kayong originality. Yan. At saka ang ibig ko sabihin kasamang Sandy, kung meron na kayong idadagdag dyan, tingnan ho ninyo kung yan ba'y hindi makakaapekto sa disenyo, yan ba'y hindi makakaapekto doon sa tinatawag mo kaninang ventilation ng isang design, ng isang building o papaano ba? Hindi ba ito nakakasira doon sa, kasi may kita mo may perspective na design niya sa yung pinakaano niya. Tawag doon yung design doon sa gitna, di ba? Parang may mga garden na design, di ba? Na pagtawid mo sa kabila, merong may tawag diyan, yung landscape na tinatawag, di ba? Kasama kasi doon sa ano yan. Kasama sa design yun. Sa disenyo niya di ba? Sa structural design niya. Kasama yun. Tingnan ho ninyo kung yun ba'y hindi makakaapekto, ay dapat sa tingin ko kung pag-aaralan ho ninyo diyan, pag-aralan ninyo, alam mo tamang dapat sumagot dito yung engineer yung architect, yung architect na gumawa to. Kasi na-alarma lang tayo dito sa post ko ito kasi may mga sumagot. May mga sumagot na ayos naman at talagang professional. Kaya lang merong balasubas na akala mo nagmamagaling, nagtatali-talinuhan, sasabihin tutoy tayo. Baka hindi niya alam tayo ay naging konsehal ng mahigit 10 taon ng barangay Salong. At naging president, naging board of director naman tayo ng isang homeowners,
At syempre, matagal din tayo naging board of director nung kapanahonan ni paring Juancho Mahusay, kapanahonan ni Jake Ramirez, Mr. Jake Ramirez, kapanahonan ni Mr. King Marasigan, na sila pa yung mga presidente. Tayo yung naging tayo naging board of director ng ng Oriental Mindoro Media Club, matagal. Oo. At syempre, itong Mimaropa PNP Press Corps, naging presidente naman tayo dito. Oo. Kaya wala sala yung mga sinasabi niya. At saka wala malayo sa issue. Ha? Pamimersonal yung ginagawa. Ewan ko ba kung sa palagay niya media talaga, kasi kung talagang media ito, marunong itong gumalang sa kapwa media niya. Oo. Dapat purely issue lang yung sinasabi niya dito. Malisyoso siya, malisyoso Oo. sasabihin niya na may boss ako, may tapos wala naman tukoy. Oo. Kaya yun lang siguro ang gusto natin ipaliwanag. Ayaw naman natin patulan sinasagot lang natin sa ngayon dahil hindi maganda parang hindi professional kung dumali. Magaling pa ito yung mga yung ibang kapanalig ng administrasyon nagko-comment diyan, pero professional si Konsyel dating Konsyel Alan Manibo. Nag-comment diyan, pero sa issue lang siya nagko-comment, hindi doon sa personal buhay ng tao. Oo. Di ba? Kasi alam mo, Oo. pagka nagkomento ka directly, personal, hindi ka professional. Paliwanag mo yung issue. Oo. Di ba? Pag wala ka na may paliwanag, pupunta ka doon sasabihin mo, Totoy, sasabihin mo ganito. Tutoy Oo. nga, bibo naman. Di ba? Kaya nga sabi niya, pinipilter. Hindi ko pinipilter para makita yung kabastusan niya ng mga bumabasa. Oo. Kung gaano. Sa dami. Kahit naman siguro doon sa ewan ko ba kung anong klase. Hindi na nadala. At saka kung meron kang gustong i-comment direktamente, doon i-PM mo yung isang tao na gusto mo maka-diskusyon. Maghahamong pa ng debate. Hindi naman tayo debatista. Kung gusto magkaroon kayo ng personal na diskusyon, personal message yung pong gawin nyo, wag doon sa tawag dito, sa isang post para mabasa ng public, di ba? Oo. Napaka-unprofessional po ng dating natin. Para nang bubuli. Kasi ako personal na tingin ko, bumababa ho yung tingin ng tao sa inyo pagka yung diskusyon ay doon sa public. So kung meron man ho kayong personal na comment doon sa isang tao, doon ho nyo i-PM ninyo yung kayo lang dalawang nag-uusap, di ba? Para lumabas naman ho na professional kasi yung mga ganung manner kasi kasama sa hindi natin pinagpapatulan yun. Yun lang parte ng masasabi natin dito sa paliwalag natin, dito sa sinasabi natin yung pagtatanong, ay purely issue ito at pinapaliwanag naman natin yung ating side bilang isang hindi lang media kundi mamamayan ng Calapan City na nagbabayad din ng tax na binibigay natin yung ating pananaw doon sa gagawing pagbabago nga diyan sa City Hall. So, sila pa rin naman masusunod diyan binibigay lang natin yung opinion natin. So hindi mo na kailangan ng mga pahina. Hindi na kailangan ng mga Tsaka pahina mga diyan, person mga o verse o version diyan, mga hindi na kasi ang taong bayan din naman ang kumbaga huhusga kung tama ba yung gagawin o hindi. Di ba? Ang sinasabi lang natin wag nating lituhin yung ating mga kababayan na wala ng space at pinamigay na. Yung lupa ay 5 hektarya po yan, napakalaki po ng City Hall na dinonate nung kapanahonan ni Mayor at ngayon Congressman Arnan Panaligan. Tsaka pag magsasalita tayo lagi, dapat may tukoy katulad yan, partner, minsan pinakalat na nila yung City Hall squatter. Hindi naman squatter ang City Hall. Napatunayan. So ibig sabihin, kaya magdadagdag ng mga building doon, dumadami ngayon yung mga kawani ng gobyerno sa yun City ang dumadami. Mga ahensya ang dinadagdag. Oo. Di ba napakarami naman ng additional buildings doon Bakit hindi Madami pang hindi nagagamit. Hindi marami hindi nagagamit ba't hindi na lang yun ang gawin? Para hindi ko kayo pinipigilan dahil pinapaliwanag lang yung side natin. Ito na may sarili kong opinion mismo. Dahil napakarami naman ho ng mga structure building dyan na nagawa na sa mga palibot, di ba? Meron pang hindi mga tapos na mga buildings diyan. Katulad, partner, nitong isang proyekto dito sa Old City Hall, Old City Hall natin. 'Di ba? May proyekto diyan ng bagong administrasyon. Maganda kung may bagong proyekto
maganda kung may bagong proyekto. Kaya lang, mukhang natatagalan. Oo. At hindi pa tapos hanggang ngayon. Oh. Isipin mo, historical din naman yung lugar na yan. Mm. Di ba? Kaya Kaya wala namang problema. Sabi nga, sila yung nakaupo eh. Nasa kanila yung silang hinete. pagkakataon para gumawa. Kaya lang bilang mamamayan din naman ay wag masasaktan pagka pinupuna Kumbaga pinapaliwanag ng ayos kung bakit gagawin yung mga bagay na yon. Oo. Mahirap kasi doon yung sumasagot hindi siya yung right person to answer the question. Kaya nga si Konsyal na Alan Maniebo at least sumagot doon. Doon sa issue sumagot. Oo. Hindi yung kung saan mo dadalhin yung usapan. Oo. Kaya hayaan mo na. Minsan na nating pinanawagan ito, pinanawagan na natin, nagpasalamat tayo doon sa pagkakagawa nung escalator nung mga nakaraang buwan, ito na may nagawa na kaya lang medyo nagka-problema yata ito ngayon. Hindi natakbo. Tumigil na naman. Tumigil na naman at sana baliktad ang naandar yung pababae, dapat yung pataas ang naandar. Mas maganda talaga dapat yan ay up and down. Hindi. Kung pwede sana. Kaya lang, kung baliktad yung nasira, yung pataas ang nasira mas madaling bumaba Ito ay ang pahayag dito ni Konsyal Alan Maniebo, dating konsyal, ay yung Ormeco na naman ang talagang problema. Madami nang sinisirang gamit ang Ormeco dahil sa kaba-brand out na yun Demanda nyo. Kaya nga, isipin mo, nakikiusap din totoo naman yan ay gagawin Kaya lang, sabi nga, magbibiding pa. May proseso kasi pag may nasa proseso, gobyerno. matatagalan talaga. Kaya ang ibig ko sabihin dito, kung yun talaga ang sa tingin ninyo na ang dahilan kung bakit nasira yung na yan, pwede yung ireklamo. Hindi ka pwedeng yan. Hindi ba pwedeng baka naman to si Ormeco dilawan ito. Baka dilawan. Nananabotahin sa actually, kaganda-ganda napapakinabangan na Hindi, yung mga machine kasi na katulad ng katulad ng escalator na yan. Di ba meron naman meron naman yan pag direktang lumabas ang kuryente na mas mataas, di ba meron siyang nagko-control ng niyan, ng power supply. Parang meron siyang fuse. Meron siyang tawag na dito. Pagka sumobra, puputok yun. Parang UPS. Tawag dyan yung nagre-regulate. Regulator, di ba? Yung voltage regulator. Baka hindi nalagyan. Hindi nalagyan, nalimutan lagyan ng regulator. Hindi na regulate. Kaya hindi rin in-expect yung laging patay sindi ng Ormeco. Yun, nasisisi ngayon Ormeco. Actually, marami namang hindi na nga nagko-comment Sanay na sa mga patay sindi na yun. Kumbaga tinanggap na. Tanggap na tanggap na. At saka yung sinasabi ng patay sindi yan, dyan lang sa 5 yan Kalapit sa Malapit na sa amin, Malapit sa inyo. Meron patay sindi dyan kaya sabi nga nung iba, hindi na ho tayo magko-comment dyan Sanayin na natin yung sarili natin dyan. Pero ito na may seryosong usapin. Alam ko naman na meron hong mga hakbang at mga idea na ginagawa ho yung Oriental Mindoro Electric Cooperative para nga maiwasan na itong mga ganitong klaseng pagkasira or anumang klaseng yung pag-antala ng ating kuryente dahil nararanasan natin lalong-lalo na pagka lumakas yung ulan minsan kasi sadyang parang pinapatay nila yan dahil para maiwasan yung pagkaroon ng fluctuation ng kuryente kasi siyempre malakas yung daloy ng ulan, yung ulan na siyang nakakaapekto doon ngayon sa kuryente natin. Anyway, hindi na siguro dapat kasi sanay na nga ang tao. Kumbaga, parte na ng buhay ng taga Oriental Mindoro yung problema sa power supply. Yun lang nakakapagtaka. Ito ay na. Ilang matagal na ito parang hindi nagagawa ng paraan, partner. Pero minsan wag niyo pag nasira ang inyong appliances at nasira ang inyong mga kagamitan ng gobyerno, wag niyo isisihin si Ormeco. Baka naman sadyang may kapalpakan yung mga gamit na yan. Ginawa. Pero
aasa pa rin tayo na sa madaling panahon ay magagawa yan. Kasi yan madaming natuwa, partner, nung yun ay umandar. Oo. Kasi alam mo, matagal na talagang hindi napakinabangan yung ating escalator. Nung biglang umandar yan, siyempre madaming matutuwa. Kaya ngayon, medyo nagka-problema. Siyempre, dismayado yung ibang kababayan natin. Pero maasa tayo na sa madaling panahon, magagawa uli ang escalator na yan. Oo, kaya ikaw, Mr. Robert Ebora, wag mo sasabihin laging gamot kabayo yan, ha? Oo. Hindi naman kasalanan ng ano yan eh. Yung Ormeco. Nasisira talaga yan eh. Kaya wag mo sabihin gamot kabayo, ha? Oo. Ayan. Yan, okay. Hoy, binabati ko si Congressman Arnan Panaligan, na talagang busy-busy. Hindi ko alam ano ba ngayon, nasa merong kwan sa Congress ngayon, o nandito yata siya sa sa ating lalawigan. Wala pa. At wala dito ngayon. Hindi, wala pa, ibig sabihin, wala pang session ngayon. Ang alam ko nandito sa ating lalawigan na talagang nag-iikot-ikot sa mga bayan-bayan, sinusupervise yung mga proyekto niya. Lalo-lalo na siguro yung flood control, yung sinasabi natin yung naglalagay ng mga protection dike. Kasi yan mahaba na partner yung nagagawa ng DPWH. Siyempre nasa ilalim ng opisina ni Congressman Arnold Panaligan yan. At yung problema pa rin ng ating mga magsasaka, tinututukan yan hanggang sa Kongreso, tinututukan yan na hangga't maaari talaga hindi bawasan na natin yung pag-import ng bigas para naman natin matulungan yung ating mga kababayan magsasaka. Ayun problema nga inanunsyo ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez yung isang komprehensibong sinasabi nilang strategy ng iba't ibang sangay ng gobyerno upang mapababa daw ang presyo ng bigas, kasabay ng ilalabas na direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na bawasan umano ang taripang ipapataw doon sa mga imported na bigas. Ayon naman yan sa NEDA o National Economic and Development Authority, isang executive order umano ang ilalabas ng Pangulong Marcos upang ibaba sa 15% ang taripa ng imported na bigas mula sa kasalukuyang 35%. Medyo mababa. Merong tinapyas na 20%. Layunin daw umano nito na may baba sa 29 pesos ng kada kilo ng bigas. Hindi na 20. 29 pesos na. At least bumaba. Totoo kaya to? Totoo. Siguro parte lang. Ngayon nakita ko yung NFA, ang mahal nung kilo ng bigas na bibili nila. Nakita ko nakapaskil din. Ewan ko lang kung nung matagal na yun o ngayon. Pero mahal. Sana maganda rin sana yung bigas na ilalabas nila. Kasi alam ko pag kumuha ang NFA, magagandang klaseng bigas. Nakakapagtaka, partner, pag inilabas nila ito, iba na. Diba? Dahil pagka namili yung NFA, alam mo merong meron silang pamantayan yung sinusundan kung ganito yung moisture content na binibili nila at saka yung puti ng palay. Di ba yung piling-pili partner pag kasi mahal tuyo pati. Mahal yung dahil meron nga silang moisture content dahil binobodega yan Kasi mostly wala pa namang 'di ba yung mga yung 'di ba dati yung ginagawa ng NFA yung dryer, yung drying. May dryer sila may dryer, 'di ba? So merong moisture content na sinusunod kung ilang porsyento yung moisture content at kung magkano yung presyo per kilo. Mostly ang NFA namimili sila na mas mahal kumpara mo dun sa mga local na negosyante na namimili ng bigas. Kung halimbawa yung presyo ng bigas ay sa local market ay nasa 18 pesos. Sa kanila sa NFA yan. Nasa 23 pesos dahil mas mataas yung kanilang pamantayan ng moisture content na mas dry yung bigas, yung palay sa kanilang pamimili. Kaya mas mahal. Dapat siguro siyempre pag ganun partner yun nga nagtataka lang tayo kung bakit pag lumabas na ito sa NFA naging bigas na. Parang may kulay na. May kulay na tsaka medyo ma-brown na. Brown na tsaka may amoy na. May amoy na. Yun lagi ang reklamo nating mga kababayan. Kasi nga ang ang dahilan diyan, matagal na kasing in-stock yan Kasi hindi ko lang alam kung ilang years ba yung kanilang pagtatago ng bigas bago nila ilabas. Kasi meron silang ini-spray diyan yung tinatawag na anti-molds
yung panlaban doon sa mga bukbok, Oo. doon sa bigas para hindi ho bukbukin yan at hindi masira yung bigas, mapanatili ang kanyang kasariwaan. Pero ang problema kasi diyan nagbabago yung kulay ng bigas. 'Di ba? Pagka yung bigas natin pagka isang taon na hindi natin na iluluto, yung bigas 'di ba na ano siya, kung nagkakaroon ng kulay, May amoy. nagiging Oo, laon kung oo, tawagin laon. nila. Oo. 'Di ba? Tapos pag sinaing mo naman ay talagang yung 1 kilo mo ay napakarami. Mhm. 'Di ba? Oh. Kaya kwan awan ko lang kung 'di ba do sa rice tarification law yung nagkaroon sila ng deliberation diyan sa Kongreso at isa nga si Congressman Arnan Panaligan na na rebisehin niyang rice tarification law. Ay kasama diyan yung yung pagbebenta na yata ng bigas Oo. sa market Bibigyan na ng NFA. bibigyan na ng karapatan yung National Oo. Food Authority na makipag-participate ng pagbebenta ng bigas Sa mga palengke. Sa mga palengke. Oo, para makontrol yung presyo nito. Oo. Kasi yung mga rice trader natin, mahal talaga silang benta ng bigas. Oo. So siguro kung talagang may ilalabas na sila at magagandang klaseng bigas yung may ilalabas ng NFA, mas tatangkilikin ng ating mga kababayan yung bigas ng NFA. Mas mura na, dahil mas mura. mas may kalidad pa. Oo. Oo. Pero ang tanong dito kasamang Sandy, katulad nitong kasama kasi yung importation yung pag-i-import ng bigas ay, di ba, bababaan ngayon ng almost 20% Mhm. yung pagpataw ng tax doon sa mga imported na bigas. So, ibig sabihin, mas bababa ngayon yung presyo ng mga imported na bigas kumpara natin doon sa mga local rice natin. Oo. Pero ang tanong dito, gaano ngayon kaseryoso yung National Food Authority at ang gobyerno natin na ang pagbagsak ng mga imported rice ay mapapakinabangan nung ating mga kababayan na namimili ng bigas. Oh. Alam mo, Baka mamaya ang mangyari nito kasamang Sandy, ang makikinabang lamang ay itong mga malalaking rice traders din. yung mga nag-i-import. O mga Oo. nag-import, sila Oo. din ang mag-hoard ng bigas. Kasi partner ganito ngayon yan kung talagang seryoso ang ating gobyerno, ang NFA na maglabas ng mga murang bigas. Kahit mag-import sila na mag-import at tuloy yung supply ng bigas ng NFA, mas tatangkilikin ng ating mga kababayan yung murang bigas na ibinibigay ng NFA. At yun yung dahilan kaya nagkaroon ng kwan sa rice tarification ng amyenda na para makontrol yung matataas na presyo, kumbaga magkaroon ng competition sa presyo ng bigas. Oh. So pagka ganun partner, kung sapat yung supply ng bigas natin, maleleser yung ating pag-import kahit yung mga rice trader natin, kasi nga naglalabas ang NFA ng mas murang bigas. Oo. Ay, ang tanong dito, gaano ba kadami ngayon yung ilang metric tons ba ang pamimilhin ng National Food Authority? May budget ba sila para mamili ng bigas doon sa ating mga magsasaka? Okay. Para mas malaki ang kanilang tawag ito, magiging papel sa pagbebenta ng bigas doon sa ating mga local farmers, sa mga local sa ating mga kababayan na consumer. Kasi partner kaya mahal din naman yung bili ng ating gobyerno kasi merong subsidize ang gobyerno diyan sa pamimili ng kumbaga yun din ang tanong, hanggang kailan yung subsidize mo doon sa presyo ng NFA. Oo. Kasi mahal talaga ang bigas kung tutusin. Kaya lang nagmumura yan dahil nga yung sinasagot ng gobyerno yung ilang porsyento nung presyo ng bigas diyan sa NFA. Oh, at saka mula doon sa mga farmers natin, merong binhi subsidy. Yung ating Department of Agriculture may binibigay silang libreng binhi. Meron silang binibigay na libreng pataba doon sa ating mga farmers. Kung patuloy ho na nagbibigay ng subsidiya itong ating gobyerno, dapat ang priority naman ngayon na pagbebentahan ng ating mga kababayan na nakakaranas at nakakatikim ng subsidiya ng gobyerno, kung meron hong regular na pamimili ang NFA ng palay mula doon sa ating mga farmers, mas maganda kasamang Sandy. Dahil in return, umiikot ngayon yung subsidiya ng gobyerno. Tapos sila pang mamimili na medyo mas mahal ng konti kumpara dun sa mga local na traders natin. Hindi mas kapaki-pakinabang ngayon. Oo. Dahil nakuha ng ating mga farmers yung binhi ng libre. Nakakuha sila ng part ng abono na libre.
Tapos ang bibili ng palay nila ngayon ay gobyerno na medyo mas mataas. Ayun, mas maganda partner yun, Mas no? maganda. Oo. Tapos mas, ibebenta- kumbaga, mas matutulungan nila Oo. yung ating, mga farmers. Tapos ibebenta naman ni NFA ngayon yung bigas, yung sobra doon sa pangangailangan ng sa pag-ayuda. Mas makikinabang ngayon ng ating mga kababayan dahil mas Sa mura ayuda. nilang ibebenta. O, kikita rin. Kikita. Ha? Okay, batiin ko muna partner na si Jason Pamadulan, boss, pa-shout out. Oh. Ang Kaporman Vlog at siyempre nakatutok sa atin itong makisig na konsehal ng New York ng Bagong Pok, Oh. San Vicente South, si Mr. Gerald Navarro. Oliver. Magandang tanghali, Konsyal. Oo, Ah. yan. Oo. Ano bang pwedeng maging proyekto ni Konsyal sa New York? Madaming proyekto 'yan. Oo. Second term na 'yan eh. Mm. Anyway, babatiin ko rin si dating Mayor Congressman Doyle Liachon. Alam mo ito si Congressman at dating Mayor. Talagang nung siya mayor pa, napakadaming nagawa nito sa siyudad ng Calapan. Ito talagang may resibo yung Oo. mga ginawa nito at napapakinabangan hanggang ngayon. Pagdating doon sa mga health, pagdating sa mga scholar, pagdating sa education, at kahit nung congressman pa siya, nung naging congressman siya, talagang hanggang ngayon, may mga proyekto ito sa bawat barangay na nakikita mo yung mga building na multi-purpose building na hanggang ngayon nag-inaugurate pa yata ito ng mga proyekto eh. Kumbaga talagang makikita mo may ginawa at talagang naandyan yung mga proyekto niyang sinagawa nung siya naging mayor pa, siya naging congressman pa. Masasabi mong nandun ang resibo, hindi haka-haka, hindi yung sasabihin mong basta-basta na lang kung saan kinuha yung mga impormasyon. Ito talagang makikita mo yung ebidensya ng kanyang mga proyekto. At alam mo, isa sa mga namimiss ko sa lungsod ng Calapan, yung traffic lights. Yung traffic light. Kasi mas maganda kasi yung nakikita natin na parang yung isang syudad, pag meron hong mga traffic lights, parang masaya eh. Parang buhay na medyo kakaiba kasi parang kasama kasi sa pag-unlad eh. Yung isang design ng isang syudad na mayroong mga traffic lights. Nandiyan kasi yung disiplina, doon nakikita yung disiplina ng ating mga drivers ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga jaywalking. Kasi may tamang oras lang para tumawid. Nandun yung disiplina ng ating mga kababayan mag-aantay, wala kang makikitang nagje-jaywalking diyan. Umiintay talaga sa tamang signal na pagtawid. Nandun yung mga kababayan natin na mga drivers na disiplinado na dapat yung way ng kanilang tamang sunod doon sa traffic rules based doon sa may traffic lights. Nakita mo talaga partner nung kapanahon na ni Congressman Mayor Doyle Lecho, yung Calapan, makikita mo dito sa panahon niya talagang nag-boom yung mga business, nakita natin yung mga mga Jollibee, McDonald, na yung mga investor na nahatak, nakita natin yung disiplina, sinasabi mo na pagtawid, bawal kang magkalat, talagang huliin ka, bawal kang manigarilyo kung saan-saan. Merong designated na smoking area. Kaya naman parte ang dami natin nakakausap nun, talaga galing Manila, yung mga nagbabakasyon yung mga dumadaan dito, sinasabi, ang galing ika ng mayor nyo. Paano na ipapatupad ika yung ganyang mga programa? Totoo, madami nagagalit nun. At dahil nga, yung disiplina pinapatupad. Pero nung nakita yung resulta, yung kalinisan, yung disiplina, may marami rin naman tayong kababayang natuwa, nung panahon na siya nanunungkulan pa. Tsaka walang pinagkaiba yan sa mga pinapatupad ng katulad ng Puerto Princesa. Yung ginagawa ni dating Mayor Hagedorn, di ba? Tsaka ni President Duterte nung nasa Davao. Disiplina kasi part na yan part ng pag-unlad ng ating lugar yan. At saka alam mo pag ang isang mamamayan ay disiplinado kasamang sandi, wala kang makitang wala kang makitang kalat, wala kang makitang katulad lamang nung, 'di ba, meron tayong batas na meron tayong ordinansa na nagbabawal diyan sa mga magkakalat ng mga aso na 'yan. Bakit ngayon hanggang ngayon meron pa nangangalat diyan? Madami partner, dami pang aksidente gawa ng mga naglipa ng mga aso na 'yan. Actually yan ay isang political will na dapat ipatupad ng mga nasa barangay dahil meron na tayong ordinansa kung hindi ako nagkakamali, parang national pa yata yung batas na
ang aso mo dapat itali mo, alagaan mo, 'di ba? Maging responsible ka, maging responsable kang nagmamay-ari ng aso. Kung ayaw mo kasing mangalat yung aso mo, ka mag-alaga. Ha? Tama. 'Di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Saka bawal talaga partner yung yung asong gala. Oo. Unang-una, yung dumi niyan minsan sa tapat ng bahay mo. Oo. Pumupunta yan. Oo. Pero dapat trabaho ng ng mga barangay na yan eh. Oo. Although meron tayong ordinansa sa Mm. galing City Hall, hindi naman kayang i-supervise lagi ng City Hall yan. Talagang ang pwede diyang mag-supervise yung mga barangay, Barangay. na Oo. yung kasi yung ganung mga bagay partner, kilala mo naman si mayor, si congressman. Kaya nga nabansagang action man. Oo. Pagka ganun talagang may nireklamo ka, na-action na agad yung mga ganung problema. Mm. Talagang hindi magtatagal nasusolusyonan. Oo. At yun ang namimiss ng mga taga-Kalapan sa kanya, yung kanyang panunungkulan. Yun yung mga namimiss Mm. na mga disiplina, yung mga proyekto, yung sa trabaho. Mm. Ito hindi katang-isip, may mga resibo ito, may mga patunay nito. Hanggang ngayon napapakinabangan niya mga yan. Oo, kaya nga yung sinasabi ko sa'yo, namimiss ko yung traffic lights eh. Oo. Dahil Ibabalik yan. sana nga actually yan ay yan ay nariyan na eh. Meron naman partner kaya lang hindi yata nagana. Hindi gumagana. Oo. Ba't kaya napundi yung ilaw o Wala tayong napundi yung budget Oo. o Saka siguro partner isa siguro sa gawin ng ating city o kaya ngayon sa kasalukuyang administrasyon, mas magaling partner yung sa bagay bawat barangay meron ng CCTV at mas epektibo ito kaysa doon sa mga pulis na although rumoronda-ronda sila kasi pag may krimen may mga CCTV nakatutok sa ganyan, makikita agad kung anong itsura ng mga gumawa ng krimen eh. At saka speaking of CCTV kasamang Sandy panawagan ho sa mga barangay na meron ho kayong CCTV. Siguraduhin ho ninyo na nagre-record diyan. Dahil yung meron mga CCTV diyan, design lang. Pag hinanapan ngayon ng ebidensya, wala po kasing wala po kasing tawag dito, wala kasing SD card yan eh. 'Di ba kailangan kasi 'di ba meron dapat may SD card para na-replay yung mga tsaka dapat mas mataas yung mga CCTV. Tsaka mas mataas dapat yung terabytes dapat ang kailangan diyan kasi 'di ba record yan eh. Meron nga CCTV, dumaan lang naman, di wala ring record, 'di ba? Design lang pala. Tsaka pag may mga reklamo, speak of CCTV, pag may mga reklamo, dapat may mga rules ka rin diyan. Hindi yung basta-basta mo na lang ipapakita yung CCTV na footage mo. Dapat pag-aralan mo din kung tama ba yung ginagawa mo o kaya yung nakatutok dyan sa CCTV. Hindi yung para pahiya mo lang yung mga tao, lalabas ka ng CCTV ganun. Hindi naman dapat ganun. Tsaka dapat yung CCTV may purpose. May diba? purpose. May purpose ka. At saka siguraduhin nyo na gumagana lahat yan, hindi yung display lang. Yun ang mahalaga dun eh. Kasi may ginugulan nyo ng budget yan eh. May budget. Magkano bang budget ng isang CCTV? Pagka ganyan, hindi ko nagkakamali, ng mga nasa 30,000 yan. Sa barangay, Yung alam ko set. sa bawat barangay, alam ko parte talagang automatic merong may mga project na CCTV kasi talagang kailangan yan. At isa pa, may kumikita rin diyan eh. Di ba? Sa mga barangay. Kaya lang sana naman yung mga epektibong CCTV yung ikabit diyan. Hindi yung mga patakbuhin. Hindi yung depektibo. Na parang kinabit mo lang diyan, kumita kayo. Tapos hindi naman mapakinabangan. Pagkagabi. Yun nga yung sinasabi ko sa kasamang Sandy yung mga CCTV na walang record, 'di ba? Pag mayroong mga aksidente, alam mo, may mga banggaan sa highway. Hindi na may replay. Pahingi naman kami kapitan ng CCTV. Kakamot-kamot na ulo. Wala akong hindi na record. Nakatutok yung kapatid ko sa LA, si Pastor Soner. Sorry nakatutok sa programa natin. Magandang tanghali ho. Tanghali. Kaya talagang miss na miss ni, alam mo, hindi mahirap dalhin sa kampanya ito kumbaga kung ikakampanya mo ito si Congressman Doy Lechon, hindi ito mahirap dalhin dahil may mga pruweba, may mga ginawa. Talagang kumbaga naandyan, napapakinabangan lahat. Buklatin mo yung record. Makikita mo merong may mga datos, may mga kumbaga naandyan na hanggang ngayon napapakinabangan. At saka kahit saan kang sumuong
na barangay dito sa ating lungsod ng Calapan, may makikita kang yung MBS building. Yun, yung mga multi-purpose building. Mga multi-purpose Oo. building, di ba? Ibig Oo. sabihin, may nagawa, may naibigay na proyekto, maliban ho doon sa mga na yan, sa mga tsaka mapapansin mo noon yung panahon ni Mayor Doy, yung mga barangay tanod, BHW, may mga uniforme. May mga uniforme. Oo. At ang kagandahan dito kay kung nabalitaan mo partner, 'di ba inaabot tayo ng baha. Hmm. Nung mga nakaraan pa yung December magpapasko talagang baha. Oo. Ay nakita mo kung paano napakilos ni Congressman Doy yung ating mga kababayan. Na pagkaisa para doon sa sandbagging. Oo. Para yung kasi kaya kailangan nating harangan yung tubig para hindi lalong mapirwisyo itong Calapan. Doon partner, doon mo pa lang makikita na talagang may leadership itong si Congressman Doy Leachon Oo. doon sa mga ganung bagay. Ibig sabihin, kaya mong pakilusin yung iyong mga kababayan pagdating ng ganung mga trahedya. Oo. Oh. Tsaka, matatandaan ko noon, parang may batas na, parang may ordinansa na pinagbawal yung mga sugal sa mga bayan-bayan, Oo. sa mga barangay. Mhm. 'Di ba? Yung katulad ng mga sabong, Tupada. Oo. Although matagal naman pinagbabawal yan, pero kasi in-implement kasi kahit merong ordinansa o batas dyan, kung hindi naman ini-implement kasamang sandi, ay tuloy. Mhm. Merong mga sugal, yung mga tungit nun, yung tawag dyan. Ano pa bang ibang mga, basta yung mga illegal gambling. Oo. Alam ko yung pinagbawal ho noon at pinatupad noon sa mga barangay at striktong pinapatupad at nagkakaroon ng multa Oo. at merong tawag dyan pag kinukulong, pag merong mga nahuhuli. Mhm. Kaya tama lang po yun para ika nga ay maiwasan naman yung mga ganitong klaseng illegal Illegal. na gawain. Ngayon partner ultimong STL, yung sinasabi STL, yung yung mga wetting na yan. May nagko-comment pa doon na akala yata may connection tayo sa ganyang aktibidades Abay ay kahit po tayo ay magbuklatan, malinis po ang ating record. Wala po tayong tinatanggap diyan. At siguro ang tanungin nila, yung kasama nila diyang isa, baka yun ang bagman. At kilala niya kung sino yung amo niya. Ang hirap Ang hirap yung banat ang banat, wala naman tukoy. Oo. Di ba? Oo. Dapat may tukoy. Oo. Oh. Kaya katulad ho nitong tinututukan ngayon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC, yung mga lugar sa Southern Metro Manila para tutukan itong mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Corporation o yung POGO. Yung pogo, Oy, kasama dyan si Alice Go, lumaki ako sa farm. Gano'n ba? Oo. Lumaki ka sa farm. Mhm. Pero anong alaga mo? Pogo. Pogo. Oo. Hindi ba Ito pala partner hindi, si hindi alagay baboy Oo. Ang alagay pogo. Oo. Minsan pagka nakikita mo si Alice Go doon sa mga TikTok niya, parang nakakaawa din Hindi natin malaman kung nagsasabi baga ng totoo o nagsasabi ng kasinungalingan. Pero hindi may palawanag Oo. Basta lagi lumaki ako sa farm. Di ba? Pero alam mo magandang nangyari sapagkat kita mo yung ni-raid na isang malaking pogo hub na kung saan ay merong almost 100 persons yung tawag dito na isalba nung ating mga alagad ng batas. Sa Sa human trafficking ba yan? Oo, Oo. sa Porac, Pampanga. Oo. Hindi ako nagkakamali, di ba? Meron pa dong isang Chinese na natagpuan doon sa isang madilim na kwarto na maraming pasa Naku. na isa sa mga tinorture yata. Tsaka nandun lahat yung scam, sugal, di ba? At saka human trafficking. Siguro matagal lang alam ito. Yan parte na nakakatakot ngayon Kasi ang galamay ng mga Chinese ay Nasa gobyerno. Nasa gobyerno na partner, may mga makapili pa ngayon. Oo. Talagang yung connection nila ay kaya baka mamaya nasa Congress na yung iba diyan ng mga tao nila. Oo. Yung mga binabayaran nila. Yun ang delikado partner. Oo. Ha? Kaya mas maganda ito maaga pa na sawata
Dapat nga inaalis na 'tong mga pugo-pugo na 'to eh. Isipin mo, Ha? partner, nakabili pa nga ng property itong mga ito dyan sa Cavite, di ba? Yung isang dating, isla ron. Oo. Na dati yun ay mangrove ang nakatanim doon, binenta ng mga rimulya dito sa Pugo. Ay ang lapit dito sa sa Sangli Point. Yung ating isang kwan doon, yung kumbaga daron yung mga kwan natin, mga barkong pandigba natin, ay lapit doon. So parang mukhang utay-utay na yatang ginagapang. Dito mga incheck yung ating mga institusyon eh. Sabi nga nila, alam nyo kung saan tayo yung mga Pugo Hub? Malapit sa mga government offices. Malapit dun sa mga tawag dito sa mga armed forces headquarters. Nakakapagtaka. Bakit sa laki ho ng ating intelligence fund? Nasaan na? Saan ginagamit at bakit kung hindi ito na tututukan ng maayos at bakit huli na bago ho ito na didiskubre. Ayun, nabanggit mo, partner, yung intelligence fund pero bakit itong mga drug lord at itong si Pastor Kibuloy hindi yata alam kung nasaan hanggang ngayon? Ay saan ginagamit itong intelligence fund na ito? Bagamat ito may balita na mukhang 2 batalyon na yata pinadala ngayon sa Davao para search itong si Pastor Kibuloy, pero palagay ko hindi lang si Pastor Kibuloy ang punteriya doon kasi utay-utay na nagdadagdag ng mga military doon. Baka may ibang pakay ito doon na huhulihin na. At yun nga, hindi rin nila tukoy kung nakaalis na baga si Pastor Kibuloy kasi may private plane ito eh. At ano nangyayari doon sa intelligence fund nila? Hindi lang baga nila sinasabi o talagang wala silang impormasyon? Oo. Kaya dapat ang ating gobyerno ay maging seryoso sa mga ganitong usapin sapagkat alam nyo naman pagka patuloy yung mga ganitong uri ng sugal sa ating bansa, kawawa dito kasamang sandi yung mga masa kababayan, mga mamamayan. Dahil imbis na pambili ng bigas, although bababa daw ang presyo ng bigas ng 7 piso, sana tataya pa sa weteng. Ayun. Oo. Yun ang tanong bakit hindi mapatigil yung weteng na yan? Siyempre, sino bang dapat magpatigil yan? Dapat mga government official na nagpapatigil yan. Nakakapagtaka. Hanggang ngayon, yung STL ginagawa daw front ng weteng. Kung talagang ipatitigil yan ng ating mga nakaluklok na opisyal, talagang titigil yan. Kaya lang, nakakapagtaka, bakit hindi may patigil? Meron bang nakikinabang diyan sa mga ganyang aktibidades? Kasi kung ang isang tawag dito, isang lottery ay regulated ng PCSO, yan ang tunay na legal. Unless otherwise, kung wala naman itong permiso doon sa PCSO o anumang ahensya ng ating gobyerno na nag-ooperate at nagbobola sa ating probinsya o sa amang lugar, ito illegal. Malinaw yan, kasamang sandi, dahil ang lahat ng sugal na operated at nare-regulate ng PCSO, yan yung legal. Katulad ho ng yung loto natin. Loto. Lottery. Yung lottery. Yan po yung legal dahil may purpose 'Di ba? Marami hong mga kababayan natin diyan ang nakikinabang sa paghihingi o sa panghihingi ng charity fund mula ho sa PCSO. Yan ang malinaw na legal at may pakinabang yung ating mga kababayan. Pero may naging issue din kasamang sandi dyan na nahukus-pukus di umano yung taga Malacanang daw na tama. yung tumatama. Kung yung isang sugal ho ay hindi regulated ng PCSO, magtaka ho kayo. Dito sa atin partner, balita ko nakakadalawang bola Awan ko lang kung nadagdagan pa yung pagbola na yan. Ngayon, sinasabi natin partner dito. Mahina. Mahina pa. Pero sa norte, 3. Tatlo nga daw. Dito 2 bola lang Ang atin lang dito partner, kung talagang yan ay gusto nilang mawala, yung provincial governor natin, yung provincial director, at saka yung simbahan. Isa lang sa 3 yan partner ang pumalag diyan, hindi matutuloy ang sugal dito sa sa ating lugar. Yung mga mayor,
Oh, kung talagang ayaw nila yan, hindi yan uobra. Ay ang balita natin, may ilang mayor pang nakikipagkutsaba diya sa ano sa papatupad ng mga illegal na sugal na yan Kaya siguro hangga't nag-ooperate at merong nauulingan, tuloy ang bangi. Tuloy ang bangi. Kahit basa ang bunot. Nauulingan Oo. Kaya kung seryoso sila at talagang gustong ipatigil, nasa sa kanila ho yung sa kanila hong mga kamayan. Pero kaganda-ganda ng issue pinag-uusapan tungkol ano, pupunta sa steel, pupunta sa ano. Pero ang tanong ho natin dito, nakikinabang ba ang taong bayan? Ayan. Oo. Hindi katulad partner nung sinasabi mo sa PCSO, kahit pa paano, nakikinabang diyan yung ating mga kababayan, yan, yung mga nangangailangan, yung kulang ng pambayad sa mga hospital. Kumbaga merong charity na pinupuntahan. No. Kaya nasa sa inyo ho yan. Kung yung mga sugal na yan ay tinatangkilik ng mamamayan, go ahead. Pero paalala ho natin, dapat lahat ho'y nakikinabang. Binibigyan ho ninyo yung kabahagi bilang charity sa ating mga kababayan sa particular dyan sa mga hospitalization or ano man, di ba? Baka meron na yung scholar Oo. Nakakahingi naman partner ng tulong diyan sa ano. Kasi nga yun ang purpose ng PCSO yung charity. Kaya nga kaya lang siyempre itong pinupunan natin dito yung mga illegal na sugal. Walang pakinabang ang ating gobyerno. Ang nakikinabang lamang yung mga korap na politiko at kung sino-sino lamang. Kaya tigilan na. Yun lang naman partner ng ano natin. Ano bang oras na? Alauna na. Alauna na. Bilis ng oras. Sana interviewin natin si Kong Arnan. Kaya lang mukhang busy siya ngayon. Siguro sa susunod ma-interview natin tungkol doon sa mga issue sa Kongreso. Hayaan na muna natin yung issue dyan sa sa City Hall kasi na-discuss na natin yan na nasabi na natin yung dapat sabihin natin. Tayo naman nag-i-stick doon sa issue. Hindi tayo lumalabas doon sa konteksto ng pinag-uusapan. Naipaliwanag na natin, siguro i-close natin yung issue na yan dahil sila rin naman masusunod tayo bilang simpleng mamamayan, simpleng kahit sabihin natin nasa media tayo, meron tayong pakialam. Kumbaga, pwede tayong magtanong. Wala naman hong masamang magtanong Wala namang masamang magtanong. Sagutin lang ng maayos. At wag pabalagbag. Ang malaga ho'y may nagtatanong. Ang malaga may nagtatanong. Kung tama naman yung paliwanag. Kita mo si Consial Alan Maniebo, nagpaliwanag. Wala namang sumagot sa kanya ng pabalagbag. Nung pinaliwanag niya yung kanyang opinion tungkol doon sa pagtatayo ng nung sinasabing pagbabago do sa disenyo. At saka dapat to sa lahat ng argumento, sa lahat ng komento, dapat ho tayo maging professional. Hindi man ho tayo professional in profession by profession. Doon na lang ho sa way ng pagsasagot at pagkukomento. Doon na lang ho tayo maging mahinahon at maging professional. Tayo hindi na tayo sumagot lang tayo. Hindi man tayo pumapatol na diyan gusto nating iwanan na yan yung issue na yan. Tapos na. Yun namang iba nakita naman na tayo nagtatanong lamang. Walang masamang magtanong. Ika nga yung ang pagtatanong. Kahit pasabihin mong kaya mo tinatanong yan tao ka ng isang politiko, lihitin mo yung tanong At saka alam mo kasamang Sandy, hanggat hindi ka nagtatanong, nagiging tanga ka. Kasi gusto mong alamin, hindi mo naman inaalam at hindi mo naman tinatanong, habang buhay hindi mo alam. Ayun. Di ba? Ganun lang naman yan may gusto ho kaming alamin at may gusto ho kaming malaman. Kaya nagtatanong. Doon sa mga tagapagsalita, sumagot ng maayos. Ayaw namang aminin na sila yung mga tagapagsalita. Mag-stick tayo sa issue.
Doon sa kung gusto natin ng issue sa issue lang. Oo. Pare sabi nga kung talagang nasa media siya, maggalangan. Oo. Kung hindi man tagapagsalta, sila ay tagapagtanggol. Yun. Pero sabi ko nga wala rin naman tayong ebidensya at wala rin naman sila ebidensya na masasabi. Kaya hanggang issue lang tayo. Doon lang tayo magtalo. Ayan. Anyway, wala na ho kaming oras hanggang sa susunod na araw ho ng aming programang Balita Talakayan. Yes, at Tom abangan niyo Lago po. ho. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Okay, siyempre abangan niyo po ulit yung programa namin sa Miyerkules. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.